Maimbuntag Mindanao lang Martes, pizza 30 sa Hulyo. Niyan ang headline sa News Patrol. Seguridad sa syudad, gidoble human sa pagpamomba sa Cagayan de Oro, mga pampublikong lugar, gironda sa mga pulis. Artist sketch sa posibleng suspect sa pagpamomba sa Cagayan de Oro, gipagawas na. Mga nagparehistro sa Comelec, subling nagkagubot. Og daghang marihuana nga nakumpiska sa PIDEA, gisunog. Kapamilya, niyan ang mga detalye sa News Patrol. Wala may kumpiyansa ang Davao City Police ug mas gipahugtan pa karon ang seguridad labi na sa mga malls o mga pampublikong lugar aron mapugna ng hulga sa pagpamumba. Sama sa netabo sa Cagayan de Oro City diin 8 ang nangamatay. Si Vina Araneta sa detalye. Gituyok sa mga sakop sa Santa Ana Police ang mga pampublikong lugar aron auhagon ang mga residente nga tabangan sila sa pagmonitor sa palibot kontra terorismo. Unang gironda sa mga pulis ang terminal sa van ug giistorya ang mga driver. Dayon, misulod sa usa ka mall ug giistorya ang mga gwardya nga masugdan ang pagbantay sa mall. Instruction John, maliwanag na instruction ng city director natin na i-involve ang community sa pagbantay. Kasi kung kapulisan lang, tungod sa dami ng area, ang laki ng area, and mukhang kukulangin, and we try to have some diskarte na ma-inform ang community at sila'y makatabang sa TOA. Masugod sab karon ang pag-check sa mga nagasulod sa bus terminal sa Ecoland. Para ni Kisent, mas maayo nga hugot ang seguridad. Bisan kampante siya nga luwas ang Davao City. Siguro, isumbong ba sa otoridad tanan mo cooperate gani para para mas safety. Giawag sa mga pulis ang mga residente nga mutabang sa pagbantay aron mapakgang ang terorismo. Vina Araneta, ABS-CBN News. Nagsubo mga taga-Cagayan de Oro City sa netabong pagpamumba sa niaging adlaw din 8 ang nangamatay. Kagahapon, nagbangutan ng tibok syudad aron kondinahon ang pagpamumba sa usa ka arcade sulod sa Limkit Kai Mall. Kagahapon gipagawas na sa mga pulis ang artist sketch sa lalaking posibleng nagbilin sa bomba. Padayon sa ang pag-ila sa mga pulis sa suspect base sa pahayag sa mga nakita. Una pa man nahitabo ang pagbusikad. Andam na iniposito sa DCP o SWAT ng ilang mga armas para sa ballistic o cross-matching examination. Kinihuman gihangyo sa Davao City Internal Affairs Service nga isumiti ang mga armas sa usa ka police official ug 8 ka mga non-commissioned officer nga nalambigit sa shootout niadtong Hulyo 11. Apan gikabalakan ni Senior Superintendent Ronald De La Rosa nga walay armas sa mga sakop sa SWAT sa pagresponde labi na heightened alert karon para sa Karayawan Festival o humansar sa pabomba sa Cagayan de Oro City. Hinoon may hangyo na sab ang siyas sa Regional Crime Laboratory nga ibalik dayon sa mga polis ang ilang mga armas human sa investigasyon. By that requirement, yung lang, very sad to note nga muwad alabog armas sa ato mga SWAT. We are in this situation nga we are facing a terror threat. We could always arrange with the Regional Crime Laboratory Office na may kita po na kapag natapos yung kaso, we could request na maibalik sa kanila yung armas. May samot o kagubot ng linya sa mga nagparehistro sa Comelec, labi na kay daghan ang wala nakapa sa cut-off kagabi. Si Vina Araneta sa report. Dugay naggitinguha sa 49 anyos na si Edwin nga makaparehistro sa Comelec aron makaboto sa barangay ug SK elections karong Oktubre. Apan, dismayado siya kay bisan sayo siya miadto sa Comelec, usa siya sa kapingatos nga naabtan sa cut-off sa Comelec kagahapon. Gireklamo sab niya nga sayong nag-cut off ang Comelec 1st District kumpara sa 2nd ug 3rd Districts. Buntag po, ma'am. Sa oras? Alas 8. Sa oras ebre? Alas 10 man ang Nico Andre. Kaya taas man among linya, ma'am. Dito man mi sa sugod entrada ang linya. Anto niabot mi karon ng nganing orasa. Pag nganing orasa na, cut off na. Hasta si Lisa, pero tingyaw-yaw kay wala pa'y kaon. Hangyo niya nga ma-extend hangtod gabi ang registration.
7 o'clock pa ko diri akong kauban napakoy kauban diri nga sayo pa kaayo. Nanguli na lang gani sila kay gutom na ako gigutom ko nagsakripisyo ko gari karon. Ulan pa jud init nagsakripisyo mi sa gawas ang akong pangutan nganong dili sila mo sakripisyo. Walay nagatiman namo dire. Kulang pa ba among sakripisyo nga actually 8 to 5 na ang amo ang allowed ta nga mag-entertain sa ato ang mga applicants for registration. Wala lagay mi nag-break from 12 to 1. Tuloy-tuloy mo kaon lag pinaabtik nga diretso na dayon. Sakripisyo na ba yan na sa amo Miinit sabang ulo ni Attorney Amy Ampolokyo. Diyang kalit lang siyang gisaway sa usa nga nagparehistro diyang migawas kini sa COMELEC. Sakit tayo! Wala naman po. Isa na yun, nagpasakit tayo. Sa atin man. Adili, inali mo ba ilan? Magkakay na no? Sige, sabihin ko sa mga tubangan. Lano. So, tingin ko sa mga tubangan, napasakit na ko. Sige daw. Be? Ako sa presinto. Hindi mo lagi ka, de. Tingin mo yun. Ilabot. Sumala sa COMELEC 3rd District, halos dungan lang sila nag-cut off sa 1st ug 2nd District tungod sa kadagang nagparehistro. Ang uban, gisita pa sa mga pulis. Dili organize ang nila ma'am tapos basta silang pag-approach sa tao tarong ba rin nakanaw nila ma'am nga kanang uy hawak mo dira gawas mo dira tapos asa pa mo. Tunggalan po ma'am. Dapat dili nila na pag-appreciate ang tao. Kung ano ipapulis, minsan sa kagit, syempre gitawag man sila pag abot dito pagawason sila ipapulis pa jud. No, wala man sila, dili man sila kriminal. Aron masiguro ang kahapsay sa COMELEC, dunay gibutang ang mga pulis ug Task Force Davao. Nangayo og pagsabot ang COMELEC sa mga nagparehistro. To all those who failed to register for this period nga, ilahan ng i-respond ang panawagan sa COMELEC nga magparehistro at the right time. Ang registration kutob karong Hulyo 31 sa alas 5 sa hapon. Vina Aranata, ABS-CBN News. Usa ka working student gitabangan og dunggab patay. Na report ni Roderick Salas. Nagbuyod nga naglunang sa iyang kaugalingong dugo. Dihang naabtan sa mga pulis kining usa ka lalaki. Daplin sa kalsada sa tubangan sa opisina sa GSIS 11 sa MacArthur Highway Matina pasado alas 2:30 kaganihang kadlawon. Dihang gihiling sa 911 emergency medical technicians, nakabsa na kini sa iyang kinabuhi. Usa sa dughan ug duha sa mga kamot nga samad dinunggaban ang naaguman sa biktima hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sumala sa nakakita, gitabangan sa tulo ka mga sospek ang biktima, diin duha ang nigunit ug usa ang midunggab niini. Nakita na ko kanina itong pagtulog ka buhok ni Juan, dunggab siya. Tapos duha ka buhok ang nakaitong, tulog lang, nakasword. Isa taton. Ito ni Dagan, no? Misibat ang mga sospek paingon sa Santo Niño Matina area. Pipila ka metros ang gilayon. Na-recover ang usa ka kitchen knife nga gigamit sa pagdunggab. Ang biktima nailhan kining si Kenneth Lloyd Biton, 24 anyos ka taga San Francisco Matina. Usa ka BSBA student sa Holy Cross of Davao College ug working student sa SM City Davao. Base sa iyang ID, birthday pa sa biktima karong adlaw. Ginudahang papauli na kining biktima. Sanglit mga uniform ni ini sa trabaho ang unod sa iyang bag. Bantayan na dinaganay, gikan dito ang duha ka tawo dinaganay. So ang isa pasulod na diri, tindog man ko. Kaya pagtuon ako nagbinato ay, kaya ako gikuanin sakyanan sa bangko kasi maigo ba. Pagtindog na ko, balik ko dagan tong isa, kapit may yung taxi, nasunod, ay nari ka ba itong Picasso na dagan? Ginasuta pasab sa kapulisan ang motibo sa krimen, samtang ginapangita na sab ang tulo ka mga nakasibat nga sospek. Rod Ray Salas, ABS-CBN News. Niaresto ang tricycle driver humaan aktuhang namaligya og droga. Niya report. Gipreso sa Santa Ana Police Station ang tricycle driver nga si Joel Batingal. Human kinanaktuhan sa mga nagrondang pulis nga namaligya og ginadiling droga pasado alas 10 ka barangay 31 Dusty, Davao City. Na-recover gikan sa responsable ang duha ka mga pakete sa kinudahang shabu
Gagibana-bana ang 1,200 pesos ang kantidad. Kining suspect, nakita lang kining doon na siya action siya dunol ba? Pag-check na to sa iyang posisyon, kita na to itong duha ka sasi. Apan hugot ng gilimot sa suspect, gaya ang droga. Pinalit lang to dito. Ang gamit lang ko. Para? Ang good. Sure lang good. Base sa record sa kapulisan, tuwing 2010, nadakpan na sa mga sakop sa PDEA 11 ang suspect. Kinina ang ikalawang higayon na nadakpan sa susamang kasong paglapas sa Republic Act 9165 ang responsable. Gipang sunog sa PDEA 11 ang 22 kilos ka mga dahon sa marijuana nga nagkantidad o kapin 800,000 pesos at umangan sa Compostela Valley Provincial Capital. Tumong sa pagsunog, mao ang pagpumatod sa publiko nga dili pwedeng i-recycle ang mga nakuha ng mga marijuana isip ebidensya sa kaso. Ang mga dahon sa marijuana gikan sa mga nakuha ng ebidensya sa mga operation sa pulis sa Conval. Iatagan sabog pasidungog sa PDEA 11 ng kapulisan sa mga operasyon nila batok sa mga illegal nga droga. Lalaki nga igo lang ni Uwang sa nag-away nga mag-uyab, mao na hinuon ang nakulatahan niya report. Sa maranog ng kadugo og ng hubag ng naong sa tricycle driver nga si John Andrew Demilio. Diyang gidala sa San Pedro Police Station, nasarang igo lang unta ni Uwang si Demilio sa away sa mag-uyab nga sila si May Jane Bulao og Julius Austriland. Apan siya na hinuon ang napahimungtan og nagkulatahan ni Austriland. Bisan og naa na sa police station, arogante, nagmagahe pang suspect lakip ng uyab nini. Sir, akong ihato ng pasahero isa dili sir, kana babae. Kaya ingon na siya ikulata na siya uyab. Sir, yung pagkatunan ko daan, ako may itambangan. Apan hugot nga gilimot sa suspect ang pasangil kiniya, nga siya may kulata sanglit gihagit kini sa biktima. Wala man ako siya gulatan nga kuhan. Alangan, dili na ko dipinsahan akong sarili. Siya may nikuhan sa kuha. Actually, wala man siya involved ba ni. Kaya wala man ako nag-iun sa. Desidido hinuon ang biktima nga mapasagag kaso batok sa responsable. O kato naglangkop sa mga balita, karamutagan na salamat. Maayong pagkapamilya. It's